gaganda ang mundo. Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Evelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ang tanong, are you in pain? Marami ka bang sakit at pasakit sa buhay mo? Malamang by this time, alam mo na ang buhay ay punong-puno ng sakit at pasakit. Good news! Mamaya pag-uusapan natin ano-anong dapat malaman at gawin kapag tayo'y dumadaan sa matitinding pasakit, sakit at pagsubok sa buhay. Sa ating episode na, Truths About Pain! Mga katotohanan patungkol po sa sakit at pasakit ng ating buhay. oo, dapat nating malaman yan, 'di ba? At syempre, pag-uusapan din natin ang mga benepisyo ng pagyakap or benefits of hugs, part 2. Kasi po last week pinag-usapan na po natin, napakadami po ng benepisyo kaya may part 2 po tayo. Oy, by the way ha, magsha-shoutout lang kami kay Miss Cecil Ramos. Congratulations on the 5th anniversary of 5th or Burlington. 50? Ay, 50th na 50, pala. linawin natin, ha? Tama, maraming panahon na, no? Ano tawag doon? Half a century. 50th anniversary of Burlington School, and I'm grateful for the opportunity you provided me to share the benefits of hugs and to inspire others to embrace this powerful act of kindness. Alam mo, Miss Cecil, yung invitation po ninyo where you honored and promoted the rich heritage of Filipino community meant so much to me, my mother Lina Heronca, and my friend Gina Criste. Again, congratulations! By the way, we are so blessed to share with you that recently we had the gender reveal of our twin grandchildren. Thank you everyone who joined us online for the gender reveal. Congratulations to our son Joshua and daughter-in-law Camille. We're excited for the arrival of our twins in the coming months. Lolo ka na, sir. Okay, hintayin niyo po yan. At pakikita rin po namin sa inyo yung paglabas ng mga baby ng mga twins mo. Bago tayo dumako sa tulong pampagana at para ganahan tayong kumain, panoorin muna natin ang visit po ni Ma'am Evelyn sa Noy Pits downtown sa LA few days ago. Hi, this is Evelyn Garcia of Tulong Ko Pa sa Global on TFC, The Filipino Channel. Kasama ko dito ngayon ang Executive Chef and Restaurant Manager na si Dennis sa Noy Pits Bar and Grill dito sa downtown LA. Dennis, imbitahan mo naman sila. Hello! Iniimbitahan ko kayo dito sa Noy Pits, downtown LA. Open kami from Tuesday hanggang Sunday. Especially, we have American Asian buffet every Sunday from 11 a.m. onwards. Yes, at meron lobster, ha? And with lobster as well. Yes. So, enjoy a free glass of mimosa. Yes. So, punta pa kayo sa amin, inibitahan ko kayo. See you! Yes. Sabihan nyo na yung mga kaibigan at mga kapamilya. God bless you. God bless! Wow! Talagang gaganahan kayong kumain sa Noy Pits downtown LA. Kaya punta na after the show. Okay, para naman tayo ganahan sa buhay naman po. Kanina pagkain, buhay naman na to. Simulan po natin ang programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. O in this case po, one story can change your life. Ang tulong pampagana natin ngayon ay tungkol sa isang great pretender o sa isang taong mapagpanggap. Ako, may kilala ba kayong taong mapagpanggap? Ito na po ang kwento. Kwento ito ng dalawang businessmen. Ang isa ay nagsimulang magtayo ng kumpanya. Abay, nag-rent siya ng magandang opisina, nilagyan niya ng mamahaling furnitures, at isang araw, habang nakaupo ang negosyante, may nakita siyang lalaki na papasok sa kanyang opisina. So, para ma-impress ang lalaking papasok, kinuha ng negosyante ang telepono at nagkunwaring may kausap na negosyante negotiating on a big deal. Okay, ano tapos nangyari? So matapos niyang gamitin ang telepono, tinanong niya ang lalaking pumasok sa opisina. Can I help you? So syempre, sumagot yung lalaki, oh yes! Nandito ako para i-activate ang linya ng telepono mo. Ay grabe. So ibig sabihin, yung palang kausap niya sa linya, wala. Kasi diba? po, pretender po, nagpapagpanggap po yung tao para pakita po sa tao dumating na maganda yung buhay niya. Problema po, maraming tao, tayo, kanya po kuminsan.
we are pretending to do things o ginagawa po natin ibang bagay para pakitang tao, para pakita sa ibang tao na maganda yung buhay natin. Problema po yan. So ano matututunan natin? Yes, be true to yourself because you can fool others but not Totoo yourself. po, may mga pagkakataon po pwede natin lokohin ibang tao. Gaya ng this case po, ito po, hindi nga niya naloko. Pero tayo po, kuminsan may mga sinasabi tayo, may ginagawa tayo na feeling natin, napapaniwala natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Pero sa totoo lang po, at the end of the day, hindi niyo pwedeng lokohin ang sarili niyo. Because alam niyo po yung katotohanan at may mga pagkakataon, may ginagawa at sinasabi tayong hindi makatotohanan. So ano po nangyayari? Naloko na, diba? Pero hindi natin pwedeng lokohin ang sarili natin dahil alam natin na totoo. Kaya pala marami minsan na babaon sa utang, di ba? Kasi they pretend to have something they don't have to impress the people they don't even know. Totoo po, may mga tao po Diba? gano'n na. Kuminsan po, may mga pagkakataon, pakita ng tao, maganda ang buhay natin, maganda yung pamilya natin, maganda yung kapera natin. But at the end of the day, you know po yung tunay. So, ingat po kayo dyan. Pwede kayo manloko ng iba, pero hindi nyo lokohin. Pwedeng lokohin ang sarili. Number 2, lies will eventually be found out. Yan, totoo po. May mga pagkakataon po sa buhay, medyo nakakagawa po tayo ng mga kasinungalingan. Pero gaya po na nangyari sa kwento natin kanina, nagsisinungaling po siya, na may kausap siya, na maganda yung buhay niya, maganda yung negosyo niya. Pero, ito po problema, alam naman po nung tao kausap niya, yung tao nasa pisina, na niloloko niya lang po ang sarili niya at parang niloloko niya rin po yung bisita niya. Dahil yung bisita niya po, alam niyang wala pong linya yung telepono. So, ganun din po sa buhay. Ingat po tayo. May mga pagkakataon po na may lihim tayo, may kalokohan tayo, may mali tayong sinasabi. Bad news. One day, lahat po niyan lalabas na totoo at mapapahiya po tayo at baka tingin sa atin na ibang tao, mapagkumpare. Malamang yung nandun sa, yung pumasok na lalaki, tatawa-tawa na lang, di ba? Sabi nga ng isang quote, I love listening to lies when I know the truth. Opo, di ba? Tatawa-tawa na lang May mga siya. pagkakataon, pag ako po may kausap ng tao, at alam ko nagsisinungaling, parang ang sarap. Naku, ang sarap pong pakinggan dahil alam mo niloloko niya po yung sarili niya. Akala niya kaya niya akong lokohin. So please po, para hindi kayo malagay sa sitwasyong ito, wag nang magsabi ng kasinungalingan. Oo, minsan. Kasi may mga tao, para lang sumikat siya, para may pagkwentuhan, na pagsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Oo. Nako, minsan yung mga mekaniko, ganun din, di ba? May mga mekanikong, ay nako, eto, kailangan mo ng palitan. Hindi niya alam, kapapalit mo lang, di ba? Lesson number 3, tell a lie once and all your truths become questionable. Yung po ang problema, pag nahuli po kayo minsan o pangalawang beses na hindi kayo nagsasabi na totoo, yung pangatlo nyo sasabihin, bawat bitaw nyo ng salita, yung mga tao nakikinig, pag-iisipang mabuti. Totoo ba yun o hindi? At normally po, pupunta sila sa side na hindi. Because napatunayan na nilang may mga pagkakataon na napapagsabi ka ng mga bagay na hindi totoo. Kuminsan naman po, ayaw mo na mag-lie. Gusto nyo mo lang exaggerate ng konti para maging yung kwento, maging bongga yung kwento. Yung ba yung Mali pa rin po yun. Yung ba yun, sir, yung parang the boy who cried wolf, di ba? Parang, help, help! Tapos yung pala, hindi naman pala totoo. Tapos pag dumating na yung panahong totoo na pala, nako, hindi na siya Yung po ang problema. Kaya po hanggat maaari, magsabi palagi ng katotohanan. At ako, dami nating natutunan. Para tayo ganahan namang kumain, bisitahin lang po ang Butterberries Cafe Food Truck. Every Sunday po yan, 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, For California. catering po, tawagan ng 323-610-9005. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Big Garcia po balik. At Avelyn Garcia, bago tayo dumako sa tulong pampaganda ng buhay segment, we're excited to announce that the Wendell Lindo Show's runway concert where fashion and music meet in perfect harmony will take place on October 20 na. The event will be held at the QD venue, 7722 Garden Grove Boulevard, Westminster, California. For tickets po and reservation, punta po kayo dito. Please call
0917-964-1496. This is in partnership with Alay ng Puso or Gift from the Heart, an outreach program of the University of Santo Tomas Nurses Association International. They provide medical, surgical, and dental services as well as humanitarian outreach to the underprivileged, undeserved, and the most vulnerable population in our communities. Punta po kayo dyan, mag-i-enjoy na kayo, makakatulong pa kayo. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips na continually magpapaganda ng ating buhay. At ang pag-uusapan natin ngayon ay powerful benefits of hugs, Part 2. Part 2 na po ito kasi na-discuss na po natin. Last time may 4 na po tayo na-discuss. This time magdi-discuss pa po tayo ng 4 dahil tunay pong napaka-importante ang hug sa buhay natin. Yes. O review lang tayo para yung mga hindi nakapanood last week o sa mga nakapanood, mabalikan nyo yung pinag-usapan natin last week. Number 1. Number 1, hugging reduces stress. Nakakabawas daw ng stress kasi yung hugs help lower cortisol levels, reducing stress and anxiety feelings. Kaya kung stress ka, maghanap ng taong yayakapin. Number 2, hugs boost mood. Ang pagyakap po ay nagpapalabas ng oxytocin, isang love hormone na nagpapaganda ng pakiramdam at ng papasaya ng tao. Yes, kaya kung gusto mong gumanda ang mood mo, maghanap ng yayakapin. Okay, number 3. Hugs strengthens immune system. Yan, ang madalas po ay kayo po, may mga tao palagi nagkakasakit. Alam niyo po daw, pag kayo po ay madalas yumakap, nagpapataas daw po ito ng inyong immune system. Nagkakadagdag po ito ng pagpapataas ng production ng iyong white cell na nakakatulong sa paglaban sa mga sakit. Kaya para ma-strengthen ang immune system, maghanap ng yayakapin. Yan. Makipagyakapan po pag may time. Okay, number 4. Hugs promote connection and trust. Ang mga yakap po ay nagpapalalim ng emosyon, ng ugnayan at pagtitiwala sa isa't isa. Mas nagkakaroon daw tayo ng koneksyon sa mga taong ating nayayakap. Okay, pag-uusapan na natin ngayon ang part 2, additional 4 benefits of hugs. Number 5 tayo. Number 5, hugs lowers blood pressure. Nakakapagpababa daw ng presyon ng dugo. Kaya kung madalas pong mataas ang inyong blood pressure, baka kulang kayo sa yakap. Totoo po, nangyayari po. Kaya po, yakap-yakap, hanap ng yayakapin. Kasi ang pagyakap ay makakatulong na pababain daw yung presyon ng dugo. Alam mo kung bakit? Kasi nare-relax ka di ba? Na nagpapabawas ng panganib sa sakit sa puso. Kaya nga po, Galing. maraming pong nanay, tatay, lolo at lola. When was the last time niyakap nyo ang anak nyo? O apo nyo? Baka kulang. Please find ways yumakap ng mga tao na kapaligid sa inyo. Number 6, hugs relieves pain. Nakakatanggal daw to ng sakit. Totoo po, may mga pagkakataon po kasi di ba parang ang sakit dito, sakit dito. Subukan nyo pong maghanap ng yayakapin o yumakap isa. Parang nababawasan po yung sakit. Kaya nga po, mga anak, makinig kayo mabuti. Kung minsan, may mga sakit na naramdaman ng tatay, nanay nyo o kaya lolo nyo. When was the last time nilapitan nyo? Lola, mama, payakap naman eh. Pakita mo sa lola mo na ikaw may kailangan. Pero sa totoo lang, yung yakap na yun nakakatulong po sa sakit nung tatay o nung lolo. Kailangan niya rin pala. Alam nyo, ayon sa pag-aaral, hugs can release endorphins, which are natural painkillers helping reduce physical discomfort. Take note, dahil hindi po ito basta-basta emotional issue. Hugs lang. Hindi po, scientific po ito na pag-aralan ng mga doktor na talagang nakakatulong po ang yakap sa pagbabawas po ng sakit at pasakit. Number 7, hugs improves heart health. Yan. Nakakabuti daw sa puso. Kasi yung regular hugging is linked to better cardiovascular health as it helps manage heart rate and reduce stress. Okay po. Ay, pag-iisipan nyo, iba kanina blood pressure. Ngayon, puso. Okay. Kung minsan po, may mga tatay, lolo, lola natin o asawa natin, parang nagkakasakit sa puso. Normally po, nagbabara-bara po yung mga ugat-ugat yan. Isa daw po, base sa pag-aaral na kulang nila, yakap. Napansin niyo po, ang dami pong nagagawa ng yakap sa ating buhay. Kaya please, yakap. Pag may time, huwag lang po may time. Yakap. Humanap ng time kung pwede, araw-araw, every minute, yakap po.
Nakakatulong daw to sa kalusugan ng puso dahil nakokontrol nito ang heart rate at nababawasan ang stress. Number 8. Number 8 na po, hugs reduces feelings of loneliness. Totoo po yan. Nakakabawas daw to ng kalungkutan. Kasi hugs promote a sense of belonging and emotional support, reducing feelings of isolation and loneliness. Totoo po, marami po ating mga lolo, lola, nanay, tatay o kapatid malungkot. Bakit po? Kasi wala silang kausap. Lalo silang walang kayakap kasi wala. Kaya nga po, please, if there's a way po, dalawin po natin sila, puntahan po natin sila, at bigyan po natin ng yakap. At ito po ay napaka-importante pong makakatulong sa buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Oh, 8 pa lang ha, ang benefits ng hugs na napag-usapan natin. Next week, pag-uusapan pa natin ang iba pang benepisyo ng pagyakap. Ito, Mama Balin, may problema. Sabi na, sir, alam ko naman po talaga importante ang pagyakap. Ang problema po, walang gustong yumakap sa akin, wala akong makayakap, nag-iisa lang ako palagi, o kumisa naman, malayo ang nanay at tatay ko. Paano yun? Naku, huwag kayong mag-alala. May solusyon po kami sa mga taong walang kayakap o walang yumayakap dahil pwede kayong may kayakap. Speaking of pagyakap, magpaparaffle kami ng yayakapin ninyo. Totoo yan. Ito po ang Huggy Bags by Unleash International. Ito po yung sinasabi namin sa inyo. Ayan. Kung minsan, wala tayong kayakap o gustong yumakap. So ako po, meron po ako isang dinisign na produkto na pwede pong makatulong sa pagyakap. Ang tawag ko po dito ay Huggy Bag. Okay, ito po ay isang bag na mukhang stuffed toy na pwede kayong yakapin all the time, anytime, every time. Ito po, Yes. yakap po. Maganda po, pag nabitawan nyo, hindi po mawawala dahil naka-hug po sa inyo all the time. At para sa hindi nakakaalam, it provides the warmth and comfort of a puppy hugging you while also serving as a practical By the way, storage yung puppy, solution. Ibig sabihin po, parang kasama nyo, kung mahilig kayo sa Yes. puppy, parang kasama nyo palagi, di ba? Sarap-sarap. And At dinagdag mo kanina, Yes, storage. oo, storage solution. Kasi its unique huggable design with a body strap offers a soothing sensation of a warm hug, making it perfect for on-the-go and use. Sabi ko kanina, meron kang storage kasi the discreet belly pocket with a zipper ensures secure storage for your essentials like cellphone, power bank, wallet, or passport. Yeah. At isa pa, the Huggy Bag can even double up as comfortable pillow during travel. Remember, everybody needs a hug, everybody needs a bag, everybody needs a Huggy Bag. Okay, kaya po kung gusto nyo pong manalo nitong napakagandang Huggy Bag po na may kayakap na kayo o may makayakap pa mga pamilya nyo, join ating raffle po at magpapamigay po kami ng Huggy Bag. Yes, email lang po kayo sa tulong ko pa sa global@gmail.com while at isulat ninyo yung mga natututunan ninyo tungkol sa hugs, di ba? At syempre, kukontakin po namin kayo if you win the raffle. Tandaan niyo po, hugs provide a variety of physical and emotional benefits na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Yan. At syempre, sana marami kayong natutunan. Antabayanan nyo next week ang 4 pang benepisyo. Third, part 2, part 3 po ng Yes. ating hugs benefit. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan naman natin ang... Ano-ano mga dapat malaman at gawin kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok o mga sakit at pasakit sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global, Vic Garcia bumuli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, ang tanong mga kapamilya, are you in pain? Marami ka bang sakit at pasakit sa buhay mo? Kung minsan, nasasabi mo na yung parang hindi mo na yata kaya. Oo, sa dami ng sakit at pasakit, parang hindi ko na yata kaya yun. Kaya po, kung dumadaan ka sa pain o sakit at pasakit, okay, makinig ka mabuti. O, baka may kilala kang taong dumadaan sa sakit at pasakit. Makinig ka mabuti, share mo sa kanya. O kaya, ngayon pa lang tawagan mo na, baka umabot pa sa pag-uusapan natin. Kasi baka makatulong sa kanila yung pag-uusapan natin. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang dapat malaman, dapat may mga malaman, at dapat gawin pag tayo dumadaan sa matinding sakit
at pasakit o pagsubok sa buhay. Sa ating Sa episode na Truths About Pain. sa Tagalog, mga katotohanang dapat niyong malaman patungkol sa sakit at pasakit. Napaka-importante po ito. Pag nalaman niyo po ito, malaki posibilidad mabawasan ang sakit at pasakit ng buhay niyo. Yes, number 1, pain is inevitable. Ayan. Darating at darating ang sakit at pasakit sa buhay. Parang may kanta yan, darating at darating ka rin. Ano ka ba? Babalik yun eh. Pero parang ganun na. Totoo po yan. Ang isang bagay na ilagay niyo po sa isip mo, talagang yung sakit at pasakit, darating at darating ka rin. Wala pong taong excuse na buhay sa sakit at pasakit. Pagpatay na, yan, wala na sakit at pasakit. Pero lahat po tayo, darating at darating ka rin. Yung iba, physical pain. Yan. Yung iba, emotional pain. Merong iba, relational Iba, pain. career pain. At basically, lahat po ng klaseng pain, lahat tayo makakaranas niyan. Ikaw, malamang meron kang pain sa buhay mo. Totoo. Yung iba sa atin, katatapos lang ng pain. Yung iba, kasalukuyang nasa pain. At yung iba, malapit nang magkaroon ng pain. That's the reality po ang buhay. Kailangan tanggapin niyo po, yan ang buhay. At dahil nangyayari po sa ating buhay yan, kailangan malaman natin ang mga katotohanan. At ang unang katotohanan is, pain is inevitable. Ibig sabihin, darating at darating yan sa buhay natin. Kaya kung dumaraan ka sa pain ngayon, kasama sa buhay ang pain. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat ng tao ay may pain. So yun lang unang ilagay ha. Darating at darating ang pain sa buhay niyo. Number 2, kailangan niyo maintindihan sa pain. Pain is temporary. Ay nako, ang ganda niyan. Lahat ng pain ay may katapusan. Ang ganda po nitong truth na to. Ibig sabihin, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, promise, matatapos din yan. Okay? May hangganan yan. Hindi ko lang alam, pwedeng one day, 1 year, 1 month. Pero ito sigurado. Lahat ng pain may katapusan, and that's good news po. Kailangan lagay niyo po sa isip, matatapos din to. May pain kasi na mabilis mawala. Pero may pain na matagal mawala. May pain naman na parang walang katapusan Ito ng na. pakiramdam mo. Pakiramdam mo lang walang Oo. katapusan, pero tinuturo namin sa inyo, may katapusan yan. Pero ang good news, lahat ng pain ay may ending. Yes, lahat po. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, lagay mo sa isip mo, matatapos din to. Pero may mga paraan para matapos sa mabilis, at may mga paraan para hindi matapos. At huwag kayong mag-alala, sa mga susunod natin pagsasama, tuturuan namin kayo kung paano tapusin na mabilis ang pain at bakit tumatagal ang pain sa buhay nyo, pauunawa rin namin sa inyo. Kasi pain is temporary. It may last a minute, an hour, a day, or a year. But eventually, it will subside. Ang masakit po, may iba po sa inyo yung pain nyo 10 years na, 20 years na, 30 years na. Siguro tanong, Sir, bakit ganun? Ang tagal-tagal na, huwag kayong mag-alala. Patuloy kayo makinig at manood ng programang ito, pag-uusapan natin yung mga pain na yan. Ako sigurado ko talagang temporary kasi kamakailan umuwi ako ng Pilipinas. Naku po, ako'y nadapa. Talagang ang laki ng sugat, napakasakit, parang feeling ko talagang sobrang ang tatagal. Parang ng walang pain. katapusan na yung pain ni Oo, Abilin. pero ngayon magaling na. So, ganun po ka-importante, kailangan nyo maintindihan. Kahit parang, take note, parang, wala nang katapusan ang pain nyo sa buhay, huwag kayong maniwala doon. Dahil ang katotohanan, pinag-usapan natin, truths, katotohanan about pain, lahat ng pain may katapusan. Lagay niyo po sa isip nyo, matatapos din yan. Number 3, pain is inevitable but misery is optional. This is very important. Yes, hindi mo maiiwasan ang sakit, pero maiiwasan mo ang matinding kalungkutan. Ulitin po natin na pa. Pain is inevitable. Mangyayari. Darating at Yes. daratingan. Pero yung misery, ibig sabihin po ng misery, matinding kalungkutan ay optional. Optional. Ibig sabihin, pwede kang dumaan doon o pwede kang hindi dumaan doon. Kaya kung ikaw ay nasa misery right now, hello, ikaw ang nagpabayang, dumaan ka dyan. No. Pwede mong piliin mawala na dyan. Bakit? Kasi misery is a state of deep unhappiness. O kaya tawag nating discomfort. Isa itong matinding kalungkutan sa buhay. Alam na natin hindi tayo makakaiwas sa pain Pero pwede tayong pumili. 'Di ba? Pwede kang mamili na maging masaya o maging malungkot sa gitna ng pain. Siguro tanong yun, Sir, pwede yun? Pwede Oo. maging masaya o malungkot sa gitna ng sakit at pasakit sa buhay? Pwede. Kaya, Yes. uulitin ko.
Pag-uusapan po natin to this week at next week. Bibigyan po namin kayo ng mga techniques paano ang pain at pasakit ay hindi maging misery o matinding kalungkutan. At sabi pa ni Ma'am Evelyn, pwede pang sumaya sa gitna ng sakit at pasakit. Kasi tatandaan nyo po, happiness is a choice, di ba? Ang happiness po, choice yan eh. Ganon din yung sadness. Kung ang happiness sa choice, ang sadness, choice din yun. So, may pain sa buhay mo na matindi, tapos maging malungkot ka pa, bakit hindi mo nalang piliing sumaya? Tignan mo yung maganda sa gitna ng sakit. Yan, ganda po sinabi ni Ma'am Evelyn. Madalas na po natin nadidinig na happiness is a choice. More or less, some of you naniniwala, some of you hindi naniniwala, pero gusto namin paunawa sa inyo, totoo po yan. Pero bihira po natin nadidinig yung salitang sadness is a choice. Bihira po yan. Pero totoo rin po yan. Ang tao po, kaya ka nalulungkot, pinili mo maging malungkot. At tatanungin nyo, sir, paano yan gagawin? Kayo mag-alala po, iisa-isahin po natin to, ilalatag po namin sa inyo para maunawaan nyo na tunay po, pwedeng maging masaya sa gitna ng sakit at pasakit. Sana piliin nating maging masaya ha, kahit sa gitna ng mga pasakit. Kung hindi mo kayang maging masaya, at least huwag ka na lang maging malungkot. Kasi kapag may sakit sa buhay mo, lalong sumasakit kung ikaw ay maging totoo po yan ha. May tatlong bagay po pwede. Pwedeng piliin mong maging masaya o pwedeng maging malungkot. May pangatlo pala yung banggit niyo, Ma'am Evelyn. Ano yan? Huwag kang maging malungkot, huwag kang may saya. Parang wala lang. Pwede ba yan? Pwede rin po yun. Kung hindi mo kayang maging masaya sa sakit at pasakit mo. Okay, so hindi ko talaga kaya maging masaya sa... Okay, pwede bang yung gitna ka lang? Hindi ka masaya, hindi ka malungkot. And that's better than malungkot. Nagkakaintindihan po tayo. Do this, makikita nyo, magbabago po ang buhay at pananaw nyo sa buhay. Bago tayo mag-break, para sa mga nanalo ha ng aming paraffle ng Crown Plaza Manila Galleria and Holiday Inn Manila Galleria gift certificates, please check your email and coordinate with us through tulongkopasamoglobal@gmail.com on how to claim your Sa prize. aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mag-Global. Wag BBTU. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Figures, sige po muna. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa mga hair tips by Jane Magan Chang ng Jane Rockstar Salon. Hey, just a little reminder, wash your hair with cool, cool water. Stop washing your hair with that hot temperature. Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool. Oh, cool. Wash it cool. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. You can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, this time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa ating napaka-importanting tanong. Ano-ano ang dapat malaman at gawin kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay, yung mga sakit at pasakit? Sa ating episode na Truths about pain, o mga katotohanan patungkol sa sakit at pasakit natin buhay. Number 1. Review muna tayo. Yes, review. Pain is inevitable. Darating at darating ang sakit at pasakit sa buhay. Yung iba po sa ating katatapos lang ng pain. Yung iba kasalukuyang nasa pain. Yung iba malapit nang magka-pain. Promise po yan. Number 2. Number 2, pain is temporary. Yan ang maganda. Lahat po ng pain may katapusan. Promise! It may last a minute, an hour, a day, a year, pero eventually magsasubside yan. Truth number 3.
Pain is inevitable but misery is optional. Totoo po yan. Remember, misery is a choice. May pain na nga sa buhay mo, tapos malungkot ka pa, kawawa mo na talaga. Yes. Okay, Kaya number dapat 4 hindi. po tayo. Number 4 po tayo. Pain is manageable. Gaya ng mga physical pain, may mga paraan para ma-manage ang sakit. May mga physical pain na hindi pwedeng tanggalin, pero pwedeng bawas. So, isa pong bagay na maintindihan nyo, kung kayo po'y dumadaan sa pain ngayon, sakit at masakit, isalagay nyo, pwede po yung i-manage. Pain is manageable. Parang yung sakit nga physically na ma-manage. At tawag nga po mga doktor, pain management. The same is true with emotional, psychological, spiritual pain. Pwede po yung i-manage kung alam nyo po yung mga techniques na pwedeng gamitin para mabawasan. Kasi po yung sinasabi ng manage, hindi po totally matatanggal. Yes. Pero pwede nating bawas-bawasan, ganito. Pwede pong bawasan ang inyong mga sakit at masakit. Kaya makinig po kayo mabuti. Baka isa sa mga tips na i-discuss namin, makatulong sa inyo. Kaya nga may pain reliever, di ba? Sa gamot, di ba? Ganon din sa iba pang klaseng pain. May mga paraan ito para mabawasan. May mga taong nababawasan ng pain through counseling. Totoo po. Or pakikipag-usap. Minsan nga, kinausap ka lang, magpapasalamat. Kinausap mo lang yung kinakounsel, magpapasalamat sa'yo. Kasi nailabas niya. So yun po Diba? isang paraan po para makabawas ang pain is what they call counseling. Or sometimes ka hindi counseling Sometimes po is just share what Yes. happened. Kung minsan ganun po ginagawa Ilabas mo lang. mga psychiatrists, psychologists, mga taong therapist. Ang ginagawa mo lang, upo ka ron tapos, ano nangyari? Kung minsan po, isang oras, kwento ko lang ng kwento, nakikinig lang siya, pero nabawasan ng pain. Yes. Ingat lang po huwag po kayong maglalabas ng yung pain kung kangi-kangino. At kung saan-saan. Kasi po, pag kung kangi-kangino, baka yung pain nyo, chismis, may kalat sa iba, madadagdagan ng inyong pain. Humanap po kayo ng taong mapagkakatiwalaan nyo na pwede yung share yung pain nyo, pero hindi kakalat sa iba. Ito nga po, psychiatrist, psychologist, therapist, spiritual counselors, lalo na sa simbahan, humanap po kayo nito. Promise po, just the mere act of sharing, nababawasan ang pain. Ganon din sa iba pang klaseng pain. May mga paraan na ito para mabawasan. May mga taong nababawasan ng pain through forgiveness. Ayan, iba naman Ang po. bigat-bigat ng puso niya kasi ayaw niyang magpatawad. Actually, Oo. kaya isa sa mga dahilan na galit siya. Galit siya. May Oo. nagawa yung ibang tao sa kanya na hindi niya mapatawad, kaya may pain. At akala niya, nakakaganti siya pag hindi niya pinapatawad. Sabi ni Robert Mueller to forgive is the highest, most beautiful form of love. In return, you will receive untold peace and happiness. So specifically po, for example, kapamilya. Pag nagpatawad ka, alam mo ba yung bang may ginawa siyang hindi mo na gusto, inis-inis ka, the moment you forgive that person, that's the highest Yes, form totoo of love. yan. Yung talagang tunay po, natatakpan ng pag-ibig yung pagkakamali ginagawa niya. Ito ang maganda. Napakita mo na yung pagmamahal mo. At ang sabi, ang balik daw po ng forgiveness ay tunay na kapayapaan. Yes. Kaya masakit ang puso mo, hindi ka mapagpatawad Kaya masakit ang puso mo dahil yung mga bagay na ginawa niya, hindi mo makalimutan. Ang sikreto daw po dito, forgive. Naalala ko yung sinabi ni Louis Hay. Sabi niya, the act of forgiveness takes place in our mind. Diba? Dito. It has nothing to do with the other person. So, ang ganda po na ang forgiveness po has nothing to do sa naramdaman mo. Has nothing to do sa ginawa niya. It's nothing to do. It all about what will happen to your mind. Are you willing to forgive? Kasi po, kahit ano ginawa niya, kahit sino gumawa kung di-desisyonan mong magpatawad, makakapagpatawad ka. At you know what will happen? Mababawasan po ang sakit at pasakit ng buhay natin. Number 5, pain can be endured as long as you know the purpose of Okay, it. malinaw po. Kailangan mo naman yan. Kung gusto nyo daw po ang pain ay mapaglabanan natin o mapagtagumpayan natin. Kahit masakit, lalaban natin. Ito daw po sekreto. Kailangan malaman nyo bakit mayroon kang pain. Ha? Totoo. Opo. Kasi 'di ba, as long as alam mo yung dahilan alam bang maraming taong handang mahirapan, basta alam lang nila kung bakit sila kailangan mahirapan. Siguro sa tanong nila, Example. Sir, labo naman, tao, pipiliing mahirapan? Joke naman yun. Ay, hindi po. Makinig po kayo mabuti. Bibigyan po namin kayo ng mga example na ikaw mismo, malamang, gagawin mong mahirapan.
Dahil alam mo ang dahilan. Alam niyo po, ako po ay nagkaroon ng anak ng 4 na beses. And bearing a child is painful. Di naman masarap yun eh. Pero maraming nanay katulad ko ang titiisin ang sakit. Dahil alam po namin yung dahilan. Isang araw, magkakaroon kami ng inaasam na asam naming anak. Eh kung nanay ka, alam mo yan. Ikaw nanay, alam mo naman masakit mabuntis, di ba? Alam mo naman masakit magpanganak. Ay, ba't ka nagpabuntis at nanganak? Kasi meron kang dahilan. Ang dahilan mo gusto mo magkaroon ng anak. Napansin niyo ba? A lot of people are willing to go through extraneous pain. Matinding sakit. Dahil meron silang matinding dahilan. Yung anak, ganun po ibig sabihin. Pag alam mo yung dahilan, yung pinagdadaan ng problema mo ngayon, kaya mong paglampasan niya. Eto, hindi naman applicable to sa babae lang, no? Ito sa pwedeng babae at lalaki. Kasi there are times going to work, pagpunta sa trabaho, painful yan. No? Pero maraming tao, lalo na yung mga tatay, pumapasok pa rin sa trabaho kahit na may pain. Dahil may mga pangangailangan yung kanyang pamilya. Ibig sabihin nyo, gano'ng karaming pagkakataon ayaw mo pumasok sa opisina dahil may nangyari, may masamang nangyari, napagalitan ka. Pero pumapasok pa rin. Kasi alam mo yung matinding dahilan. Ang matinding dahilan pumapasok ka doon dahil gusto mong kumita ng pera para bigyan ng magandang kinabukasan sa pamilya mo. That's it. Lahat po tayo goes through pain at pinipili natin yung mga painful situation because we know the purpose of it. Totoo yan. At hindi lang yan, yung exercise and eating the right food, painful din yan. Pero maraming tao ginagawa to para magkaroon ng mas magandang pangangatawan at kalusugan. Nakita niyo, yung po ang mangyayari pag meron po kayong pain at alam niyo yung dahilan, medyo dumagaan po, nababawasan yung sakit because you know the purpose. Kaya napaka-importante, anong problema pinagdadaanan mo ngayon? Do you know the purpose? Naku, ang dami nating napag-usapan. Mamaya pagpapatuloy natin yan. Pero bago tayo mag-break, alam nyo bang pwede kayong mag-anti-aging treatment habang kayo ay nagbabakasyon sa Pilipinas? Lalo na yung nagpaplano pong magbakasyon. Nako. Dapat bago po kayong magbakasyon, ngayon pa lang, planuhin nyo na at may maganda po kaming suggestion na bakasyon na pwede nyo gawin pero may maganda pang mangyayari sa buhay nyo. Kaya sulitin nyo na ang bakasyon ninyo. Visit the Skin Clinic. S-K-E-E-N. They are keen on skin. Kasama po si Dr. Gisela Trajano Sarmiento, the mentor to many doctors. Kaya bisitahin nyo po ang award-winning Skin Clinic. Ito po ang leading anti-aging center for medical tourism. Kung gusto nyo pang magmukhang bata, okay? Tapos ito maganda. Magmukhang bata sa mas murang halaga. Kasi Yes. po, dito sa Amerika medyo mahal po itong mga bagay na to. Pag pumunta po kayo sa Pilipinas, mas maganda na po, mas mura pa, at habang nagbabakasyon kayo, magagawa niyo po. Connect lang po kayo sa kanila sa Facebook or Instagram or tumawag lang po sa... Ito po numero, sulat niyo po, 0917-152-7546. At Schedule schedule po nyo. yung pagpunta niyo po. Mamaya tutuloy natin ang ating usapan sa kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kapag tayo'y dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po balik. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa ating living benefit specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, andito na naman ako. Akala ng iba ang life insurance ay mapapakinabangan lang kapag wala ka na. Yan ang maling akala. Ingat! Maraming namamatay sa maling akala. May life insurance with living benefits. Protection ito para sa mga mahal mo sa buhay, pati na rin sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Mas importante ang buhay kaysa sa bahay, di ba? Para sa ng home insurance, di ba to shield your home from the unexpected disasters, theft, and accidents? Home insurance is like an umbrella and lifeline of your home. It ensures that your home remains safe no matter what challenges come your way. So, kung gusto mo ito sa bahay mo, dapat lang meron ka din ito sa buhay mo. Ang life insurance with living benefits ay parang umbrella ng buhay mo. It can provide you with immediate financial support
when faced with critical illnesses or chronic conditions. Tinitiyak nito na mayroon kang mapagkukunan para makapag-focus ka sa paggaling at magandang kalusugan. Katulad ng sturdy umbrella, ang living benefits protect your ability to live and ensure you can overcome health challenges and maintain your quality of life. Life insurance with living benefits is your defense against life's uncertainties. Embrace it and live a life full of hope and security. Alamin ang mga advantages ng living benefits. Wala kang talo dito dahil sigurado may sasalo sa'yo. Nandito ako para tumulong sa'yo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, this time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay. Sa ating episode na, Truths About Pain. O mga katotohanan patungkol sa sakit at pasakit. Review po natin na-discuss natin Okay. kanina. Number 1. Pain is inevitable. Number 2. Pain is temporary. Number 3, pain is inevitable but misery is optional. Number 4. Pain is manageable. Gaya po ng physical pain. Pwede i-manage sa mga doktor yung mga sakit at pasakit natin. Yung emotional pain nyo, pwede yan. Number 5, people can endure much pain as long as they know the purpose. Totoo po yan. Diba? Example, yung pag-aanak, pagbubuntis, masakit yan. But a lot of women, we are willing to go through it because alam nila ang dahilan. Yeah. Number 6, pain with unknown purpose is unbearable. Totoo. Kanina pinag-usapan natin, pain, pag alam mo yung dahilan ng mga pain mo, kaya mo itong lagpasan. Pero, bumunta tayo sa baliktad. Pag may pain kayong pinagdadaanan ngayon at hindi nyo alam yung dahilan, ay napakahirap po niyan. Para ba talaga hindi mo na talaga makaya at kuminsan may mga tao bumibigay. Kaya napaka-importante po, alamin natin yung dahilan ng pain. May mga sabi, sir, paano kung hindi ko alam? Huwag kayong mag-alala. May sagot kami dyan. At kung nahihirapan ka, pwede ka magpatulong sa Yan! iba. Kasi may mga sakit na hindi mo kayang mag-isa. Totoo. Kaya humanap ka ng kasama. May mga pagkakataon, may sakit at pasakit ka. Ano ba dahilan nito? Hindi mo malaman. Kahit anong isip na gawin mo, hindi mo malaman yung dahilan. Yes. Pag ganyan po ang sitwasyon nyo, humanap kayo ng taong tutulong sa inyo para malaman. Kasi po, sigurado yung pain mo may dahilan. At pag nalaman mo dahilan, kaya mo itong i-endure. Pwede ka magpa-counsel sa mga eksperto sa problema, sa relasyon, di ba? Relationship expert naman yan. Sa marriage, Nako. pwede kang magpunta sa mga marriage counselor. Sa pera naman, financial advisor. Sa trabaho, career consultants, mga life coaches, at marami pang iba. Basically, pang ibig lang mo sabihin, may mga talagang pagkakataon hindi mo kaya, humanap ka. At itong mga taong ito, pwedeng makatulong to identify the purpose. Kasi po, sinabi namin, ang pain na walang purpose, napakahirap dalhin. Yes. Pero may purpose lang, hindi lang natin alam. So, maghanap ng taong tutulong to identify the purpose. At baka, tulungan pa kayo ng mga taong ito, mabawasan at matanggal ang purpose. Kaya po, pa-counsel, pa-therapy, hingi ng tulong. Mabawasan at matanggal ang pain, hindi Yes. purpose. Pwede ka rin lumapit sa Diyos. Yan. Ito sabi ng salita ng Diyos, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way Yes. and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam and the mountains quake with their surge. Ganun po katindi yung sakit at pasakit. Pag kasama nyo ang Diyos, lahat po yan maayos. Kaya, humingi po kayo ng tulong sa Diyos. Number 7. 7, pain can be bought. Ha? Pwede bumili ng pain? Ay, totoo po. Ikaw, malamang, bumili ka ng pain. Ganyan, sir, ka bumili ng pain? Oo, ito yun. Maraming tao bumibili ng sakit at pasakit. Malamang ikaw at ako at kami bumili na rin ng... Promise! Oo, nung nag-aral tayo, di ba, elementary, high school, college, di ba, maraming
mga nag-aral na maraming pagkakataon na hirap tayo sa school. Di ba nahirapan ka diba? sa pag-aaral? May iba ang hirap namang parang ang hirap ng pag-aaral to, pero nagbayad ka ng tuition. Oo, iba tao, sa Sabihin mo hirap, yun. huminto na sa pag-aaral. Oo. Yung iba naman, pinursue, in-endure. Yung kahit mahirap to, itutuloy ka. Bakit? Alam mo yung purpose. Ito matindi. Ikaw, nahirapan ka. Nagbayad ka pa. Ito matindi. Pinahirapan mo na sarili mo, nagbayad ka pa para pahirapan ka. That's what schooling is all about. Yes, nagbayad ka, magulang mo para pahirapan ka. Nagbayad ng tuition ng magulang mo para pahirapan ka. Correct. Yung iba naman, napakalaki ng binayad para dumanas ng hirap. Masteral degree. Totoo, iba sa diba? inyo, tapos na, mag-aaral ulit, pahihirapan na naman ang sarili. Bakit? May dahilan kayo, pero nahihirapan kayo. Ito, habang nagbabayad kayo, hindi, no? Hindi pa kasali yung gasto sa damit, Mm-mm. sa sapatos, sa project, 'di ba? Marami pa. Isipin niyo, nagbabayad tayo. Ngayon, nagbabayad ka ng malaking halaga para pag-aralin ng anak mo. Basically, ano ginagawa mo? Pinahihirapan mo anak mo dahil meron kang matinding dahilan, pero nagbabayad ka. Yung iba nagbabayad sa doktor Ako. para sugatan, Ayun, 'di ba? saan ka nakakita? Nagbayad ka para sugatan ka. Oh, 'di ba kailangan kasi tanggalin yung sa loob, 'di ba, yung pangit sa loob ng katawan mo. Sila yung mga tao nagbabayad para masaktan. So, ano po, tama, ang sakit po, pwedeng bilhin. At tayo po bumibili ng sakit dahil may mas matindi tayong dahilan. Number 8, true pain can lead to gain. Ayan! Pag kayo po, alam niyo bang, ang ating mga sakit ay pasakit, pwede magbigay ng magandang resulta sa ating buhay. Sir, sakit pasakit? Pwede po yan. Pwede ito magpaganda ng buhay mo kung malalaman mo lang ang purpose ng pain mo. Kaya ang payo po namin, manood ka sa susunod na linggo. Pag-uusapan natin yung iba't ibang purpose ng pain. 'Di ba? Nasaktan ka na, 'di ba? Pero wag mo sanang i-waste yung pain na 'yan. Get something from it. Next week ko, pag-uusapan natin ang mga benepisyo na, ngayon truths, benepisyo ng sakit at pasakit sa ating buhay. Kaya, manood po kayo dahil ang dami pong magandang matututunan at tunay na magpapaganda ng buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan at tunay na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahal nyo sa buhay. Okay, closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo nyo sa amin ng mga katotohanan patungkol sa sakit at pasakit na aming dinadanas. Panginoon, dalangin po namin sa mga taong di alam ang dahilan ng kanilang sakit at pasakit. Tulungan niyo po silang maunawaan ito para patuloy niyo po nilang ipaglaban ang kanilang buhay para gumanda ang kanilang buhay at mahal nila sa buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ang tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong ko. Pasa mo sa susunod natin pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, V. Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang